Magandang araw mga kakwento. Nandito na naman po tayo sa trending balita sa mundo ng kalingap. Muli na naman nga pong nagsalita si Mr. Verana ukol sa isang ex-kalingap angel na buntis daw di umano ayon sa kanyang source. Bagamat ito'y haka-haka pa lamang at wala pang kumpirmado at malinaw na sagot kung sino talaga sa ex-kalingap angel ang buntis. Maraming nang haka-haka ang nagsasabi na si ganito, si ganyan daw ang buntis. Totoo nga kayang tumanggap daw si ex-kalingap angel ng mga malalaking halaga ng pera sa isang sponsor? At heto na nga, dahil kalat na nga daw pong siya ay buntis, balak ni ex-kalingap angel na ipalaglag ang bata. Narito po ang pahayag ni Mr. Nawindang na tayo Verana dito ukol sa ng kanyang binibigyan ng impormasyon. Ang gusto ko lang dito yung totohanang impormasyon. Kaya nga po, kung kahapon ay nawindang na tayo dito sa usapang buntis, ay ngayon naman po mas lalo kayong mawiwindang. Dahil usapang laglagan na po ito. Okay. Sige lang, magsalita kayo ng magsalita na just for content. Okay lang, walang problema. Wala akong magagawa doon dahil yung nabibigay sa akin information eh. No? Hindi ko na kasalanan yon. So, mabalik tayo sa usapang laglagan na. Ang ngayon ay binigyan ako ng actually kagabi na sir, sabing ganyan, ay manawagan ka na diyan sa mga dito malapit sa amin, sabing ganyan, kung sino yung pinagdududahan nila. Ay siya nga po pala ha, wala po ako binabanggit kung sino ito kasi nga po sinabi ko naman po sa inyo na hindi rin po ako 100% naniniwala dito sa nagbibigay sa akin ng impormasyon, no? Pero dahil nga binibigyan ako, kino-content ko naman. Yan yon. Pero ngayon po ay nagsabi siya na nawagan siya kung yung mga pagdududa ninyo, bagamat may duda kayo doon sa isang tao na siya na yung juntis, sabi ko, wala akong pinangalanan. Sana, huwag rin kayo magpapangalan. Huwag rin kayo mag-i-speculate kung sino dahil wala naman akong pinapangalanan. Dahil sinasabi ko rito, hindi rin ako 100% naniniwala dito sa information ito. Pero, itong mismong informant ko, ang nagsabi sa akin na manawagan daw ako, kung sino raw sa inyo ang nagdududa, kung sino yung pinagdududahan ninyo, ay pasyalan nyo po yung bahay. Yan po yung hamon sa akin. Yan po yung sinasabi sa akin itong informant ko or informer ko. Na yung halimbawa nagdududa kayo doon sa isang kung sino man yung pinagdududahan na yun na buntis, ay puntahan nyo po, bisitahin yung bahay. Dahil ang sinasabi nitong informant ko, pag nakakita na raw po kayo ng ibang mukha diyan sa bahay na yan na pinagdududahan ninyo, ibig sabihin, yun na po, yung komadrona or manghihilot. Dahil, madaling araw daw po, alauna ng madaling araw, ay sinundo daw po nila sa terminal, yung manghihilot na yan. Sinadya daw po nila na ganong oras para walang makakakita. Walang ibang makakakita maliban sa pamilya, no? So, ngayon, bakit kaya lahat ito, alam nitong informant ko, bakit kaya? Sino kaya ito? At bagamat siyempre natural ay alam niya pati oras eh. Yun daw, may sinundo daw po itong pamilya na yun na raw po yung magsasagawa ng procedure para doon sa pagpapalaglag. Ayan. Again, nandito po ako sa Mindoro. Nandyan po sa Bicol yan. Hindi ko po alam. Naniniwala ba ako? Kung yun ang tanong niyo sa akin, hindi pa rin po. Not unless ay mamatay ito na habang ginagawa yung procedure ng pagpapalaglag. Anyway, wala na po akong magagawa dyan dahil nag-offer naman po ako na ang sinasabi ko ay
ituloy niya at dito ay pwede ko siyang kupkupin dito hanggang sa makapanganak siya. At lahat ay bibigay ko. Nag-offer naman ako, nandiyan naman niya sa video. So ngayon, kung itutuloy pala, ay wala na akong magagawa doon. So yun lang po ang hamon nitong nag-informant ko or informer ko, na kung sino yung pinagdududahan ninyo ay pasyalan daw po ninyo sa bahay nung inyong pinagdududahan. Pero huwag na huwag po kayong magpapangalan dahil ako man ay hindi ko pinapangalanan eh. Kung inyo po napapansin, ako pagka-direktang alam ko, walang kagatol-gatol na pinapangalanan ko yan. Kung alam ko, kung direktang ako ang nakakaalam. Ano? Kagaya na lang doon sa mga yung unang video ko, di ba? Talagang pinangalanan ko itong mga burikat na ito at ito ng mga putang inang mga kung sino pa. Maging yan si Bangkay, talagang pinangalanan ko. Ibig sabihin, direkta kong nalaman. Napanood ko sa video, kaya direkta kong nalaman. Kagaya ng pagpapatulpo kay Kuya Bala Santos Matubang, direkta kong nalaman. Kaya walang kagatol-gatol na kilala ninyo ako na kapag mismong ako ang nakaalam, antimano yan. Papangalanan ko. Pero dito sa particular ito, wala kayo napapansin, hindi ko nga pinapangalanan kasi nga, unang-una, sabi ko nga sa inyo, na hindi ako direktang nakaalam dyan sa mga buntis-buntis na usapan na yan. Pero talagang kinumpirma nitong informer ko, na talagang buntis at ngayon nga ay sisimulan na po nila yung procedure. Kaya ang sinasabi ko lang po kayon diyan sa mga sa inyo diyan sa Bicol, yung pong inyong pinagdududahan, daanan nyo lang po yung bahay, baka sakaling makakita kayo ng ibang mukha. Pag yan po ay ibang mukha, ibig sabihin yan na yung gagawa ng procedure ng laglagan. Ano? At kung maaari sana, kung may makita kayong ibang mukha dyan, kumuha na kayo ng barangay or tumakbo na kayo sa pulis or sa barangay para ipagbigay alam nyo na dyan ay mayroong nagaganap na laglagan. Ganun po yan. Dahil sinasabi ko po rito, hindi ko po pwedeng pangalanan kasi unang-una, hindi po ako direkta na nakaalam. Kaya may mga kwan po dyan, may mga nag-content po dyan, tungkol dyan. At tama naman, yung mga sinasabi nila na hearsay. At napanood ko rin itong reaksyon ni Kuya July. Alam mo si Kuya July, noon pa yan, nasa barin pa yan, matagal ng panahon na. Sumusubaybay ako nito eh. At saka dito, pagka nag-upload or nag-live yan, talagang tinatapos ko. Kagaya din yung pag nagla-live yan, sina Rab na yan, sina Kuya Bal na yan. Ganun po eh. At napanood ko rin yung kanyang opinion tungkol doon. Tama naman na yung sinasabi ko na kapag magkukomento kayo, ibigay ninyo yung benefits of the doubt doon sa may-ari ng content. Ganun lang yon. Unang-una, pare-pareho nating hindi alam. Pare-pareho nating pinagdududahan. Yun nga lang, minsan, yung mga iba na bobo, kagaya niyan, magkaiba yung kalingap, angels, at magkaiba yung lumayas na, yung wala na. Magkaiba yon. Yun ang sinasabi ko. Kaya dapat yan, iniintindi ninyo yung sinasabi ng isang tao na gusto ninyong reaksyonan. At yung pagre-reaction pati, huwag niyong huhusgahan yung tao. Unang-una, sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay may pagdududa, ako man may pagdududa. So, kaya nga wala akong pinapangalanan dahil alam ko ang consequences nun. Alam ko yung kahihinatnan nun pagka hindi totoo.
Ha? Kaya alam ko yung ginagawa ko at alam ko na hindi dapat pinapangalanan yan. Ngayon, kung mga nagpapangalan dyan yung mga nagko-comment, hindi na natin kontrolado yun. Bagamat sinasabi natin na huwag kayong magpapangalan. Ha? Yan ay sumpa. Kaya kung ako sa inyo, layasan ninyo yan. Yung mga nagko-comment ng kung ano-ano, na mga sinasabi ng mga gumagawa ako ng istorya, gumagawa ako ng kung ano-anong mga kaganyan,